Kamusta, Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo at saka situation ng person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito ang cards mo, the Hermit, Ten of Pentacles, at the World. Pinapakita na gusto mo munang magkaroon ng time para sa sarili mo. Maraming gumugulo sa isip mo, mga responsibilidad at meron ding mga magandang alaala, meron kang namimiss. Kasi ang ipinapakita ay yung pag-focus mo sa stability. Gusto mo maiba naman yung mundo mo. Yung mas magkaroon ng growth. At saka solutions sa mga problems na dumarating sa iyo. Sa career, ang ilan sa inyo gusto mo munang matupad yung mga pangarap mo or responsibilidad. At saka magpatuloy ka sa mga bagay na ginagawa mo sa career kahit na walang nakakapansin nito. Kasi meron pa rin yung magandang dulot sa buhay mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na merong promotion, knowledge o kaya increase sa kita. At saka pinapakita na masipag ka, ikaw yung nagtatadhana ng magandang kapalaran mo. At saka single ka man, nasa relationship, may gusto kang career or meron kang negosyo, walang late sa mga nakatadhana para sa iyo. Ang ilang single, meron kang ipinagpaliban, pwedeng love or mga bagay na gusto mo, alang-alang sa pagtupad ng pangarap mo. Itong additional card na Three of Pentacles. Pinapakita ng card na ito na meron kang love or bagay na gusto na hindi mo kayang i-give up. Yung mga sarili mong desisyon para sa pag-unlad mo or mga responsibilidad na dapat mong unahin ay nakakapagpasakit sa kapwa mo or person na mahal mo. Sa career, kailangan ng teamwork. Kung sa relasyon o kaya single ka man, meron kang personal problem, huwag mo itong sarilinin. Sa mga single, yung kamatch mo nasa ibang lugar or ibang bansa. Ang iba naman sa inyo, sa relationship, natagpuan mo yung person na makakarelasyon mo sa ibang lugar or habang nagwo-work ka sa ibang bansa. Six of Cups, Four of Pentacles, at the Empress. Ito yung cards ng person mo. Kung ikaw, iniisip mo yung person mo, siya ganun din. Madalas kanyang isipin. At saka, ginagawa din niya yung mga bagay na makakapagpatupad sa pangarap niya. Sa cards mo, pinapakita yung magkikita kayo ng biglaan. Pero itong person mo talagang gusto kanyang makita. At saka ano man ang estado ng relasyon mo or connection, ay merong hadlang sa inyo ng person na ito. Pwedeng family mo or third person o kaya yung pangarap. At saka sa cards ng person mo, nakukonsensya siya sa mga maling decisions niya. Kung ikaw hindi mo siya kayang palitan, itong person mo hindi pa nag-give up. May financial na bigla ang darating. Pwedeng pamana, o kaya nag-loan ka, o kaya merong pinahiram ka na ibinalik sa'yo.
Ang ilan sa inyo, nagtitipid ka. Responsable ka sa financial na meron ka. Lalo na't ang ilan sa inyo, marami kang gastusin. Kailangan mong maging kalma dahil sa busy ka, hectic yung mga schedules mo. Lalo na pagdating sa financial, marami kang nailalabas. Pero babalik din naman yan. Kung hindi financial ay feeling. Matutuwa ka sa magiging magandang resulta. Hindi nasasayang yung financial mo. Single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na magkakaroon ng reunion sa mga taong nakasama mo sa nakaraan. Itong The Tower, kahit na hindi mo ito gusto or mahirap sa'yo, may mga sitwasyon na nilalet go ka sa ngayon. Kasi tingin mo, yung sitwasyon or person ang nagpapadelay lalo sa progress ng buhay mo. Hindi ka makapag-focus. At saka, single ka man or nasa relationship, yung pagbabagong mangyayari sa buhay mo ay may kasaganaan na dala. At saka, ano man ang estado ng buhay mo, meron kang kakayahan na isaayos ang buhay mo. Mas harapin mo na kung ano yung bagong chapter ng buhay mo at saka kailangan mo ng space. Lalo na kung meron kang pinagpipilian or iniisip. Ang angel number mo ay 1111. True love is coming. You deserve a slow love, uncomplicated, no rush, sure, stable, and consistent. You deserve that love. You deserve someone that's sure of you, that you're sure of. Type yes if you feel it. 2348. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Kasi ang ilan sa inyo, kinu-question mo kung nasa tamang landas ka ba ng buhay mo. Kasi may mga sitwasyon na hindi nagpapasaya sa iyo. At para sa mga single, kailangan mo mag-take ng risk, katulad ng ginagawa ng iba. Kasi kung hindi, ay magtatagal talaga yung dating ng love sa buhay mo. At saka meron naman talagang paparating na love para sa mga single. Romantic ito at totoong love. Basahin muna natin ito, guys. Itong hardship, magtiwala ka sa kapalaran mo. Kasi tinutulungan ka ng universe or ng spirit guide mo. Chapter ito ng buhay mo na kailangan mo munang pagdaanan. Itong clarity naman ang nagsasabi na kapag ka merong mga sitwasyon na hindi mo maunawaan, huwag mo itong takasan. Nagkakaroon man ng disagreement sa inyo ng person mo or kung sino man, kailangan mo itong harapin. Kahit na ang magiging resulta ay hindi nakasaad sa kung ano yung plano mo sa buhay. Nakadalawang cards ka na kasi na hindi ka satisfied sa nangyayari sa buhay mo or sa mga naging desisyon. At saka pinaparamdam ng mga cards mo na merong mga person na hindi natapos ang relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, right love pero sa maling panahon. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na mas lalong magiging committed at loving ang relasyon nyo ng person mo. Maraming bagong simula. At saka celebration. Ito yung cards para sa solution. 9 of Pentacles, Page of Swords, at 5 of Cups. Merong nag-pop up sa isip ko, guys. Habang tinitingnan ko yung cards mo, may mga message siya doon. Alam niyo ba yung kantang Can You Read My Mind? Kasi, yun lang yung pwede niyong magawa. Ano man ang estado ng koneksyon o relasyon.
Ang ilan sa inyo sa health, nakadalawang cards ka na lahat ginagawa mo para lang maging healthy ang pangangatawan mo. Kasi ang ilan sa inyo nakikita mo na yung pag-abuso sa kalusugan or hindi pagbibigay atensyon ay nakakasama. Hindi ka man nag-e-exercise o kaya yung mga pagkain mo or iniinom ay may limitasyon. Sa mga single, may potential person na darating sa buhay mo, pangalawang card mo na ito, na mas higit pa sa inaasahan mo yung katangian niya. Kahit alam mo na, idaan mo pa rin sa proseso, huwag madaliin para hindi maging negatibo ang resulta. Ang ilan naman na nasa relationship, hindi ka nagiging masaya sa relasyon nyo ng person mo. Kaya ang ilan sa inyo, magkakaroon ng breakup. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maayos yung relasyon nyo ng person mo. Pero kapag merong konting pagtatalo, wag na itong palakihin pa. Itong Six of Pentacles, maraming nangyayaring sitwasyon sa buhay mo na may ipinaparealize sa iyo. Kung sa tingin mo sa ibang sitwasyon ka mas mag-grow, i-take mo yung chance. Pero ang advice ng mga cards, kailangan ng paghihinay-hinay sa mga bawat desisyon na gagawin. Maraming bagong oportunidad na darating sa iyo. At marami ding, kumbaga yung mga posibilidad, hindi natatapos. Kaya hindi na kailangan pang magsisi or isipin yung mga na-miss na oportunidad. Itong The Emperor, pinapaisip sa iyo na marami pang darating na magandang pagkakataon sa iyo. Dumarating ito kasi ito yung tingin ng universe na kaya mo at kakayanin. Kaya wag mong maliitin yung abilidad na meron ka. Itong Two of Pentacles naman, pinapakita na marami kang responsibilidad at minsan pinagsasabay mo pa. Pinapaunawa sa'yo na kailangan mo din ng pahinga. Para mabigyan mo rin ng panahon ang sarili mo, huwag mong gawing habit na inuuna palagi ang iba. Itong The High Priestess naman ay sa wakas, yung mga pinapangarap mo o pinaplano ay magkakaroon ng katuparan. Marami pang magandang mangyayari sa career, sa financial, sa negosyo at love life na mas lalong magpapa-enhance sa buhay mo.